sinasamba. Yes, Lord, Ikaw lamang ang aming pinapupurihan, Ikaw lamang ang aming pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at ang lahat po magsabi, praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Galatians chapter 4, verses 4 to 12. Aklat ng mga taga-Galacia, Kabanata 4, talatang 4 hanggang 12, Guidance from Galatians. Babasahin po natin ang kanyang salita. Sa akin po ang 4, sa inyong 5 hanggang umabot po sa dulo. Verse 4 says, But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. To redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also a dear. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not God's. But now you know God, or rather are known by God. How is it that you are turning back to those sin and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years. I fear for you that somehow I have wasted my efforts on you. Well, sabay-sabay. I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong dalawang kapatid. Sabihin mo, ikaw ay binago na ng Panginoon. Ang background po ng pagkakasulat na ito ni Apostol Pablo is about the problem in Galatia. Na gustong i-address ni Apostol Pablo yung issue sa Galatia na kung saan yung mga tao na mananampalataya ay unti-unti bumabalik sa luma. Yung dati nilang kinamulatan, yung kanilang tradisyon, binabalikan para bagang pinaghahalo nila yung luma nilang buhay at yung kanilang bagong buhay. Ano ang kanilang binabalikan? Yung observance of Jewish religious calendar. Iba-iba ang kanilang mga paniniwala. May mga sinusunod silang celebration, mga piyesta katulad ng weekly Sabbath, katulad ng New Moon Festival, katulad ng annual feast, Passover, Pentecost, Tabernacles. Sa years naman, sabbatical, sa yung Jubilee years. Ito yung kanilang lumang paniniwala sa Old Testament. Na dahil sa kanilang parang nagbabackslide sila, bumabalik sila doon, na paghahalo nila yung batas at yung tinatawag nating grace. Which is, pagdating ng Panginoon, yung mosaiklo na ito sa lumang tipan, which serve as a tutor to lead people to Christ. Yung mga lumang kautusan, mga practice, tradisyon, lahat po ito ay nagtuturo patungo kay Kristo. Halimbawa, yung Passover, yan po ay naghahayag, yun ang Pas na paglalarawan na merong darating na tagapagligtas. Kaya nga, ang Panginoon ay dumating na, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, naghandog ng kanyang buhay para sa iyo, ikaw ay mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yan ang tinuturo ng Passover. Ang Panginoon naging sacrificial lamb. Siya yung inihandog. At yung inihandog na yon, naging buhay at totoo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. At siya ay namatay na. Itong coming na ito ng Panginoon ay kumpleto na. At lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, all of us were justified by faith, not by works of the law. Hindi sa pagsunod ng batas. Sabi niyo po bakit? Sapagat walang nakasunod sa batas. Ang Panginoong Hesus lang. Kaya kailangan natin ang Panginoong Hesus sapagat siya lang ang nakasunod ng batas. Kung siya ay tinanggap mo sa iyong puso, yung batas na pinapasunod, pinapatupad, natupad mo in the person of Christ. Pero kung tayo mag-exert ng effort to observe the law, to work for our own salvation,
walang saysay po sapagkat walang tao na matuwid. Ang concern dito ni Pablo, mga kapatid, yung kanilang pagbabalik sa lumang practice. Yung mga Galatians na ito ay nagiging legalistic sa kanilang pag-observe rather than on faith in Christ for their justification. Sa halip na ang Panginoon ang kanilang tingnan, yakapin, paniwalaan, tangkilikin, that through faith we receive salvation, that through faith or by grace ng Panginoon, tayo po ay naligtas at napatawad. Nagbabalik sila doon sa lumang paniniwala. Yung kanilang legalistic na pananaw sa lumang tipan at sa mga kabatas. In summary, itong Galatians 4 na ito, it serves as a plea from Paul, pakiusap ni Pablo sa mga taga-Galatia to embrace the freedom, say that word freedom. Yung kalayaan na tinanggap natin sa Panginoon. Yung kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon. Yakapin ito, embrace it, pagyamanin ito. Not only to embrace our freedom, but even the identity. Say that word, identity. Yung pagkakakilanlan na ikaw ay na kay Kristo at ang Kristo ay nasa iyo at ikaw at ang Panginoon ay ikaw ay merong commitment sa Panginoon. Kaya ang nakikita sa iyo ng Ama, ang mukha ng Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. So from legalistic practices that lead to spiritual bondage, hinahango sila, binabawi sila ni Paul. Sapagkat parang nag-backslide sila. Nagbalik sa dating ugali. Sabi ni Paul, no need na. Kinakailangan lang natin ang Panginoon. Kapag meron kang Jesus sa iyong puso, kumpleto ka na. Yung grace ng kaligtasan, nandoon buo kay Kristo. What do we see here in Galatians 4? Meron ako nakitang tatlo. A commission, a conversion, and a confession. A commission that Jesus was commissioned. Hindi lamang ikaw ang inutusan. Hindi lamang tayo ang inutusan. Nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, sabi nila Biyernes. Pero mga kapatid, kung sasaliksikin natin ang banal na kasulatan, hindi siya Biyernes namatay. Sabi nila, namatay siya during that Holy Week. Sabi natin noong fellowship dito, not only the week will become holy, every day will become holy. Hindi lamang yung Monday, hindi lamang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hindi lamang yun ang holy. Every day is a holy if you have the Christ in your heart. Somebody say, thank you, Lord. Hindi lamang month, kundi araw-araw. Hindi lamang isang buwan. Lahat ng araw sa mga taon dapat banal. Sapagkat yan ay inihahandog natin sa Diyos na banal. Paano nagiging banal? Kapag yan ay na-turn over natin, na-itiwala natin sa Panginoon. Kahit yung kasalanan mo, yung buhay mong makasalanan, kapag sinuko natin sa Panginoon, mga kapatid, yan po ay sanctified. Kaya yung Holy Friday or Holy Thursday, mga kapatid, every day must be a holy day. And He was commissioned by the Father. Sinugo siya para pumunta sa lupa upang tayo ay tubusin. Kaya nga siya napako sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi ko kanina na hindi siya Friday namatay sapagkat kung babasahin nyo, buksan nyo sa Matthew 12:40, ang sabi ng Panginoon, ito ang tanda ng anak ng tao. Walang ibang tanda kundi ang tanda kay Jonas. Sabi ng iba si Jonas ay myth lamang, para kwento lamang, pero sa totoo lang, kinote siya ng Panginoon sapagkat totoong may Jonas sa Old Testament. Ano yung tanda ni Jonas? Jonas stayed at the belly of the fish 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. That was declared in Matthew 12:40. Kung paanong si Jonas nag-stay sa tiyan ng isda ng 3 days and 3 nights, the Son of Man, after na siya ipinako sa krus ng Kalbaryo, will also stay 3 days and 3 nights sa ilalim ng lupa. Sapagkat ang Panginoon ay ililibing. Kwentahin nyo na ngayon. Kung 3 days and 3 nights ang Panginoon, anong araw siya pinatay? Kung siya ay nabuhay na maguli during Sunday, and we believe ang Panginoon ay muling nabuhay. Amen? Para sa iyo, para sa ating pag-asa. Sapagkat siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Araw ng Sunday, sapagkat sabi sa Bible, during the first day of the week. Ngayon, paatrasin mo, 3 araw. Anong araw siya namatay? 3 days and 3 nights nag-stay sa libingan. Anong araw siya namatay? So mga kapatid, hindi siya namatay Friday.
namatay po siya, mga kapatid, before Friday. Sapagat he stayed at the center of the earth for 3 days and 3 nights. Sabihin mo, pagbabago. He was commissioned by the Father with a period, with a purpose. Ano ang sabi sa verse 4? But when the set time had fully come, kapag dumating na yung time na isinet ng Panginoon, ano ang sabi? God sent His Son. He was commissioned for us. Born of a woman, born under the law, in order for you and for me to be saved from the curse of the law. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya merong time, merong period na isinet ang Panginoon. Sabi nga ng isang author, si Miles Monroe, sabi niya, itiniming yung coming ng Panginoon, not during the reign of kung sino mang Nebukadnezar, o sino mang hari ng Israel, o hari ng sanlibutan. Itiniming nila na ang pagdating ng Kristo ay during the Roman Empire, sa kakaibang pagpapasunod ng pamahalaan ng Roman Empire. Sa panahon ni Nebukadnezar, sa kanyang paglusong, kukunin niya, bibihagin niya ang mga tao. Dadalhin niya sa kanyang kaharian. Yung mga kayamanan kukunin niya. Pero during the Roman Empire, ito tandaan ninyo, ang ginagawa ng Roman Empire, mga kapatid, kapag sinakop niya ang isang lupain, halimbawa, sinakop niya ang Greece, mga kapatid, ang gagawin niya, magpapadala siya ng gobernador. Kung ano yung kultura, yung kanilang way of life sa Roman Empire, yun ang ipapasunod doon. At kung tayo ngayon ay naniniwala na tayo ay pinuntahan ng Panginoon, dala-dala ng Panginoon ang kanyang pagkahari, ang dinadala sa atin ng Panginoon ang kultura ng langit. Amen? Amen? Tayo po ay pinuntahan ng Panginoon, binago ang ating mga buhay. Kung ano ang kultura ng kaharian ng Diyos, yun dapat po ang maging kultura ng mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katayin mo, ikaw yun. Sa Romans 5:6, ang sabi ng Bible, you see, at just the right time, say that word, time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Nung tayo ay mga wala pang kakayahan, tayo ay mga makasalanan, ang Panginoong Jesus ay sinugo. He was commissioned by the Father. He was sent by the Father. That's why Jesus Christ is an apostle, because apostle means sent one. Siya po ay pinadala ng Ama mula sa langit. Para ano? Para tayo ay puntahan at tayo ay bigyan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Somebody say, Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 7:14 says, therefore the Lord Himself will give you a sign. And what was the sign? The virgin will conceive and give birth to a son, and we will call him Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Hindi, God is with us. God with us. Yan ang ibig sabihin ng Emmanuel. And that name is the name of Jesus. Kaya merong appointed time. Sinet ang Ama sa kanyang kapanahunan na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang siya i-commission para ano? Para tayo ay mabigyan ng kaligtasan. Siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, mailibing ng 3 days and 3 nights, at siya ay muling mabubuhay, at sa kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, bibigyan niya tayo ng pag-asa. And the next question is, when He died, at siya ay nalibing ng 3 days and 3 nights, nasaan ang Panginoon? Kung babasahin niyo sa Peter, siya po ay bumaba sa kalaliman. At binuksan niya, kinuha niya ang susi ng impyerno, susi ng kamatayan mula kay Satanas. At siya po ay nag-preach doon sa mga spirit in prison. Sino yon? Yung mga tao na namatay na naghihintay sa Kanya. Yung mga sumasampalataya sa Old Testament ng pagdating ng tagapagligtas. No way pa silang makapunta sa langit sapagkat hindi pa natutubos ang kanilang mga kasalanan. Kaya nung mamatay ang Panginoon, pinuntahan niya ang kamatayan, pinuntahan niya ang impyerno, kinuha niya ang susi ng kamatayan, at pagkatapos, mga kapatid, yung kanyang mga iniligtas, yung mga tao na naghihintay, nananampalataya na maliligtas, isinama niya sa kanyang pag-ascend sa langit. Kaya nung mabuhay siya maguli, Monday that time, mga kapatid, after 40 days, sabi niya, hintayin niyo ang Holy Spirit. At sa kanyang pag-ascend na ito sa langit, isinama niya ang mga bihag.
Sino mga bihag yon? Sila yung mga naipon doon sa temporary place of the dead. Sila yung mga nandoon sa Abraham's bosom, kasama si Abraham, lahat ng mga prophet na nasa Old Testament, lahat ng mga tao na sumasampalataya na natili siya doon. At doon sa pagbabalik ng Panginoon sa langit, nung siya ay bumaba doon sa lugar na yon, sinabi ng Panginoon, natupad na ang inyong hinihingi, ang inyong pinapanampalatayanan, ang inyong pinaniniwalaan. Narito na ang tagapagligtas. When He ascended up on high, sabi sa Philippians mga kapatid, He brought with Him the captives. Sila yung mga Old Testament saints na naghihintay sa Kanya. And that was the time appointed by God. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Jesus Christ is the name above all names. That's why, once you have Christ, mga kapatid, kumpleto ka na. No need na yung mga lumang paniniwala. No need na yung mga lumang kautusan ang sundan mo para maligtas. Ikaw ay susunod ngayon sa Panginoon sapagkat ikaw ay ligtas. No need na gumawa ng kabutihan para ikaw ay maligtas. Gumagawa ka ngayon ng kabutihan dahil yan ay bunga ng iyong kaligtasan. Somebody say, thank you, Lord. We are not saved by good works. We were saved by faith. By grace you have been saved through faith. Not by works, so that no man should boast. So that was the period. That was the time set and appointed. Pangalawa, He was commissioned for a purpose. He was sent for a purpose. Ano ang purpose? Sa verse 5, to redeem those under the law. We are under the law. Sabi ng mga Old Testament prophets. Sabi ng mga Old Testament people. Yung mga sumasampalataya, they were under the law. Kailangan ng basugin na sundan ang batas upang sila po ay makalapit sa Panginoon. Pero everything na ginawa nila, mga kapatid, kahit nasunod nila yung siyam, hindi nila nasunod yung isa, nabalga nila lahat. One for all for one. Ganyan po sa Old Testament. At dahil doon, sabi sa Romans 3, all have sinned, come short to the glory of God. And the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. What was the purpose of His coming? To redeem us. To redeem us from the curse of the law. To give us eternal life. To save us from our sins and from our condemnation. Kaya sabi mo sa katayin mo, hindi ka na mapapahamak. Sa kabila sabihin mo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Yung eternal life, yung everlasting life, binigay na sa iyo ni Lord. Kailan? Nung tinanggap mo siya. Hindi dahil meron kang ginawa, kundi dahil meron siyang ginawa. Hindi dahil sa iyong kabutihan, kundi dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kanyang kamatayan, naging kabuhayan sa bawat isa dito sa loob ng simbahan. Amen? That was the purpose. Sa Luke 19, verse 10, ang sabi ng Word of God, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Dumating siya. Ang kanyang purpose, hanapin. Sino? Yung mga nawawala. Iligtas. Sino? Yung mga napapahamak. Ikaw ay nasumpungan. Tinanggap mo siya. Nasumpungan mo siya. Tinanggap mo ang tagapagligtas. Kaya, hindi ka na lost. Hindi ka na napahamak. Kundi ikaw ngayon ay ligtas. At dahil ikaw ay ligtas, ngayon ikaw ay nagsisimba sa Diyos na iyong tagapagligtas. Amen? Matthew 5:17, sabi ng Word of God, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Kaya kung meron nakatupad ng batas, si Kristo lang. That's why once you receive Christ, na-receive mo yung nagtupad ng kautusan. Kaya tingin sa'yo ng Ama, mga kapatid, you are righteous. You are justified. Pinawalang sala. Bakit? Ang nakikita sa'yo ng Ama, yung kanyang anak na walang sala. Somebody say, thank you, Jesus. 1 Timothy 1:15, ang sabi ng Bible, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Siya ay dumating sa sanlibutan para iligtas ang mga makasalanan. Sabi ni Paul, kung merong mga makasalanan dito, ako yung pinakamaraming kasalanan. Sabi niyo, bakit? Marami siyang pinamatay.
Pero pagdating ni Kristo, mga kapatid, magalit ka lang sa iyong kapatid, yan ay katumbas ng pagpatay. Kaya sa tingin ni Pablo, siya ang pinakamatinding makasalanan sa kanilang grupo doon sa simbahan. At yung purpose ng Panginoon is to come to save the sinners. Kaya kung inaamin ng tao na siya ay makasalanan, ikaw ang puntirya ng Panginoon. May mga tao bagang self-righteous, mayo nga kung ginibong sala. Basta nga kung dahil pig-ape, mayo nga kung pigtawaan ng maraot na kaya, maray nga ang gibo ko. Pero pigbubuhat niya, pero sa totoo lang, kahit yung kanyang kabutihan, sarap ng Panginoon, basahan lamang. They are considered filthy rags in the face of God. Why? Because God is pure. God is holy. Isa lang ang hindi mo masunod, lahat hindi mo nasunod. But because of the presence of Christ, because we have received Christ in our hearts, tayong mga makasalanan ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Mark 10:45 ang sabi, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ang anak ng tao dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, upang ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran doon sa napakarami ng mga tao. Actually, ang kanyang kamatayan sa krus ay enough to save all. Kaya lang, hindi naman lahat sumasampalataya. Kaya sabi niyan, ransom for many. Marami ang sumampalataya. Kaya marami ang maliligtas. Yung hindi sumampalataya, walang kaligtasan. Kaya kung meron ka, nakakilala, kaibigan, kapamilya, kamag-anak, kabarkada, kapatid, you need to share to them, yung kaligtasan na offer ng ating kagurangan. Amen? Sabi nga ng isang author, si Oswald, the center of salvation is the cross of Jesus. And the reason it is so easy to obtain salvation is because it cost God so much. Napakatindi, napakataas ng cost na binayaran ng Diyos para ikaw ay matubos. Ano yung cost yun? Yung life ng kanyang only begotten Son. That even Jesus Christ Himself, kung pwede lang, ayaw niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano yung prayer niya sa Garden of Eden? Father, imposible lang. Let this cup pass. Hayaan mo na, Panginoon na. But not my will, but your will be done. Kaya namatay pa rin siya sa krus ng Kalbaryo. He was commissioned to sin, to save us from our sins and kamatayan. Pangalawa, not only commission na nakita ko rito, a conversion, pagbabago. Ang conversion na ito, yung nagbago ka, sumunod ka, with a proof, with a position. Bakit? Anong sabi? Because you are His sons. Everybody say, ako yon. God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Yung tumatawag, yung Spirit na tumatawag sa Ama, sa langit, sa Diyos, ng Abba, Father. It is the Spirit of God. Kaya sometimes, hindi mo na alam kung anong ipag-pray mo, umiiyak ka na lang. Pero ang Holy Spirit na nasa iyo, mga kapatid, the Holy Spirit is groaning for you and calling, connecting with the heavens. Kaya ka nakakaroon ng fulfillment, nagkakaroon ka ng satisfaction, ng peace, ng calmness, because of the presence of the Holy Spirit na inalagay sa iyo ng Panginoon. Kaya maglalakad ka sa dilim, dadaan ka sa maraming mga kaaway, ang nakikita sa iyo ng kaaway, mga kapatid, yung mukhang nagliliwanag sapagat meron kang Holy Spirit. Sabihin mo sa katayin mo, tandaan mo yan. You receive the Holy Spirit of God. Once you believe the Lord, the Holy Spirit is given. Ano yung sabi diyan? God sent the Spirit of His Son into our hearts. Nasaan siya? Nasa ating puso. At yung nasa ating puso na yun, na Spirit, He is the one calling out, Abba, Father. Kaya siya nagtuturo sa iyo, nag-guide sa iyo. Minsan, baga magibo kang maraot, may masabog sa isip ko, hindi ka dyan, maraot dyan. Una-una isip mo sila, pero dahil totoo yan. Yan ang Holy Spirit convicting you. The Holy Spirit is speaking to you in a still small voice. Ginaguide ka niya. Sabihin mo nga, I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Ephesians 1:13 and 14, ang sabi ng Word of God, when you believe, you were marked in Him with a seal. Minarkahan ka, tinatagan ka. May silyo na nilagay sa iyo ang Holy Spirit. Amen? Yung silyo na ito, mga kapatid, yan ang marka that you belong to God.
God belongs to you. Christ belongs to you. You belong to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Somebody says, thank you, Lord. The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance. Take your seats. Minarkahan ka, tinatakan ka, sinilyuhan ka, na ang promise na ito, na Holy Spirit, na dineposito sa iyo, yan ang guarantee. Sabi mo nga, warranty. Kung ikaw kaning damulan, kabakal kaning bagong kuya, pag-aari, pig-register yan sa munisipyo. Pigtatatakanaan, letter T kung sa tigahon, letter G kung sa gowa. And then, sa dokumento mo, nakalaag dyan sa pangaran mo, pagkatapos kung pirang taon ng damulan na yan, dahil iyan sa imo. Mawara man iyan, yan ay sa imo. Kung ikaw nakabakal ng auto, may bago kang sasakyan, i-rehistro mo sa LTO. Tatawag ka ng numero, tatawag ka ng CR, tatawag ka ng OR. Patunay na iyan sa imo. Mga kapatid, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay sinilyuhan. Tayo po ay narehistro. Ang iyong pangalan ay inuukit sa kanyang banal na aklat. Even sa kamay ng Diyos, nakaukit ang iyong pangalan. Kaya nga, sabi ng Isaiah, ikaw ay apple sa kanyang mga mata at mahal na mahal ka ng Panginoon. Somebody said, thank you, Lord. You were marked in Him with a seal. Ikaw ay minarkahan. Sa John 15:16, ang sabi ng Bible, you did not choose me, but I choose you. Hindi lamang pinili, appointed you so that you might go and bear fruit. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. At ikaw ay aking binigyan ng appointment. At yung appointment, hindi temporary. At yung appointment, hindi casual. Yung appointment, permanent. Sabihin mo, naka-record. Sa aklat ng buhay, binuksan sa Book of Revelation, binuksan, tinignan, at lahat ng wala sa record ng aklat ng buhay, pinapunta sa impyerno. Purihin ng Diyos, sapagkat yung mga taga-tagas ay naka-record sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Somebody says, thank you, Lord Jesus. Amen. At bilang patunay, take your seats. Sabi sa John 10:27, my sheep hear my voice. Bilang patunay, meron kang naririnig sa kanyang salita. Nauunawaan mo ang kanyang mga ibig, yung kanyang kalooban through the Word of God. At sabi ng Bible, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, dapat nagbabasa ka ng kanyang salita. Because the Word of God, mga kapatid, is speaking to you to give you guidance. Minsan, ang guidance binibigay sa iyo ng Panginoon through your parents. Mga elders, mga matua. Sometimes, binibigyan ka ng guidance sa Panginoon through your still small voice. May pasabong sa imo. Conviction sa puso mo. Yan ay ginagamit din ng Panginoon. Sometimes, mga pangyayari. May kasakuna. Yung sakuna na yon nag-speak sa iyo. Nagpahayag sa iyo ng katotohanan. O kaya, mga experience sa buhay. Nagtuturo sa iyo na ikaw ay lumapit sa Diyos. Lahat ito ay pwedeng gamitin ng Panginoon. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, as a proof, you are hearing the voice of the Lord. Pag nakikinig ka ng sermon, yung tinig ng Diyos, yung salita ng Diyos na yung napapakinggan, tanggapin mo yan na pangungusap galing sa Panginoon sapagat ang Biblia ang kanyang banal na salita. Amen? Sabi diyan, my sheep hear my voice, I know them, they follow me. I give unto them eternal life. Sabi doon sa Bible, you have eternal life. And they shall never perish, sabi ng Bible, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi sila mapapahamak. At walang sino mang makakaagaw sa kanila, sa aking mga kamay. Sabi mo sa Bible, you are secure. Pangalawa, hindi lamang proof, kundi position. Pag sinabing position, yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng verse 7, so you are no longer slave, but God's child. You are positioned by God to a situation, isang posisyon na kung saan ikaw ay anak, siya ang ama. At tayo ay family. You are no longer slave. Sabi ng Panginoon, hindi ka na yung alipin. Dati alipin ka ng kasalanan, pero binayaran ka ng Panginoon, tinubos ka. Ginawa ka niyang anak. By virtue of adoption,
ikaw ay naging anak. At bilang anak, ikaw ay tagapagmana. At yung papel ng adoption ay ang Biblia, John 1:12. Sino man ang tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Yes, because you received Christ. Ang lahat ng tumanggap. Kaya, yung mga tumanggap sa Kanya ay tagapagmana. Yan ang posisyon natin sa Panginoon. Sabi yan, since you are His child, God has made you also an heir. Sabihin mo nga, tagapagmana. Kung si Kristo ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, ikaw ay kapwa tagapagmana. Kung babasahin mo sa Ephesians 1:3, mga kapatid, tayo ay pinaupo kasama sa trono ng Panginoon, nasa kanan-kanan trono ng Panginoon. You are seated with Christ. Kaya ikaw ay nakaupo. Yan ang posisyon na dapat mong tanggapin, dapat mong panghawakan. Na doon sa pagkakaupo na yon, kasama mo ang Panginoon. At sino man ang nais umatake sa iyo, wala silang panalo. Bakit? Kasama natin si Jesus. He is the victorious God. Siya yung makapangyarihang Diyos. Siya yung nagsakop ng kamatayan, yung karumaldumal ng mga kasalanan, mga kapatid, binayaran niya sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Bilang anak, sabi diyan, hindi ka mapapahamak. Romans 8:16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Lahat ng anak ng Diyos, magsabing Amen. Amen. Now, if we are children, then we are heirs of God, and co-heirs with Christ. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na dahil tayo ay anak, tayo ay tagapagmana. Ang kayamanan ng langit, ipinamamana kay Kristo. At dahil tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, ikaw ay kapwa tagapagmana ni Kristo. Sabihin mo sa katayin, mayaman ka pala. Mayaman ka. Maging masaya ka sapagkat ang iyong ama sa langit, mga kapatid, ay Diyos na mayaman. Basta kulang kulang ang allowance ko, kulang ang budget ko. Budget lang yan. Ang mahalaga, nasa iyo ang Panginoon. He is the creator of heaven and earth. He owns everything, even the universe, mga kapatid. Ang Diyos natin ay mayaman. Kaya mayaman ka. Amen? 2 Peter 1:3 sabi, His divine power has given us everything. Sabihin mo nga, everything. Lahat ng bagay pala binigay sa iyo. We need for a godly life. So that through them, you may participate in the divine nature. So yun, ang posisyon mo ngayon. Participant ka doon sa divine nature ng Panginoon. Dati, ikaw ay makasalanan, pero ngayon ay banal. Dati, unrighteous ka, ngayon ikaw ay righteous. Dati, son of the devil, ngayon son of God. Somebody say hallelujah. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people. So, hindi ka lang anak, pinili ka, chosen. Royal pa nga, makumpok. Sinasabi niya royal priesthood, mga kapatid. Napakahalagang lahi ng Panginoon. Ikaw ay kasama sa kanyang pagiging pari. At dahil ikaw ay pari, katulad ng Panginoon, you have direct connection with the Lord. Pwede kang humarap anytime sa iyong Ama sa langit. May problema ka ba? May sakit ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Connect to the Lord. Pinili ka ng Panginoon. Ano ang sabi diyan? Holy nation. Banal na bansa. At matindi, God's special possession. Kung meron special na possession ng Panginoon, kung meron siyang pinakamahalagang pag-aari dito sa lugar na ito, mga kapatid, sabi mo sa tayo mo, ikaw yun. Kaya nga sabi ni W. Tozer, God does not choose us for who we are or how qualified we are, but rather for who He is and what He is permitted to do through our lives. Somebody say hallelujah. And finally, number 3, a confession, declaration about our past, about our present, and about the precaution or the warning sa bawat isa sa atin. About our past. Formerly, sabi sa 8. Pag sinabing formerly, dati. Kung noon ikaw ay alipin ng kasalanan, ngayon hindi na. Kasi formerly, sabi diyan, when you did not know God, hindi mo pa alam, hindi mo pa kilala ang Diyos. Sabi diyan, formerly, you were slaves to those who by nature are not gods. Alipin ka ng kasalanan. Dahil ka makabuhi. Dahil ka makasimba na may gakod ka. Anong nakagakod sa imo? Sulapahan. So, binunag. So, sa imong alagang itik. Alagang sa imong tindahan. Dahil ka makabuhi. Nagagakudan ka, alipin ka kayo. Pero ngayon, malaya ka na. Sabi ko tayo, praise God, nakarating ka.
Dati yon, dati yon. Formerly, sabi diyan, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. Sa panahon natin, maraming nangaalipin eh. Pero tayo ay mga malaya. Tayo ay malayang sumunod at magpuri sa Diyos ng kalangitan. Amen? Ephesians 2:1, ang sabi ng Bible, as for you, you were dead in your transgressions and sins, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Noon, ikaw ay patay. Noon, deserving ka doon sa sumpa. Pero ngayon, ikaw ay buhay. Ngayon, ikaw ay may buhay. Palakpakan natin siya ng malakas. Amen? Dati tayo ay makasalanan. Ngayon, tayo ay pinatawad. Dati tayo ay patay. Ngayon, tayo ay binuhay. Dati tayo ay anak ng Diablo, sabi sa John 8:44. Ngayon, tayo ay anak ng Diyos, sabi sa John 1:12. Amen? Thank you, sis. Sa Colossians 1:21, ang sabi diyan, once you were alienated from God. Dati, hiwalay ka sa Diyos. Dati, enemies tayo ng Diyos. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Dati pala, tayo ay hiwalay sa Diyos. Anong naghiwalay sa atin? Yung kasalanan. Yun ang hindrance. Dati tayo ay kaaway ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga tao na hindi kakampi ng Diyos, kaaway ng Diyos. Yan ang ating dating buhay. That is our past. You were dead, you were condemned, pero ngayon, tayo ay pinalaya. Tayo ay binuhay. Alienated from God, enemies of God, pero ngayon, ano na tayo? Friends of God, children of God. Chosen by God, special position of God. Amen? Kaya nga sabi sa Titus 3, verse 3, at one time, mga nakarang panahon, we too were foolish. Foolish tayo. Disobedient, deceived, denial, enslaved, alipin, by all kinds of passions and pleasures. Yun ang umaalipin sa atin dati. Pero ngayon, good news. Bakit ikaw ngayon ay pinalaya? Amen? Letter B, our present. Ano yung kalagayan mo ngayon? Yun yung dati mo, yung ngayon. Verse 9, pakibasa. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them over again? Sabi dito, but now that you know God, kilala mo na ang Diyos, sinamba mo nga siya, tinanggap mo nga siya, but now that you know God, ano ang present situation natin ngayon? No, you knew God. Kilala mo ang Panginoon. And God know you. God knew you. Alam ng Diyos, pinili ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos. In fact, yung future mo, sinicure na ng Panginoon. Amen? Ang present mo ngayon, mga kapatid, meron ka ng kilalang Diyos na yung tinanggap, pinaglilingkuran. You are known by God, you know God, you knew God. Kaya lang, yung pangyayari dito sa Galatia, parang bumabalik sa dati sila, BSDO, balik sa dating ugali. How is it that you are turning back to those weak and miserable forces? No, babalik na naman ka sa luma. Do you wish to be enslaved by them all over again? Gusto mo ba na maging alipin ulit? Sabi ni Apostol Pablo. That's why, pinapakita sa atin ni Apostol Pablo, ng ating present situation ngayon, ang ating presenting buhay ngayon, mga kapatid, ay isang buhay na malaya, buhay na pinagpala, buhay na masagana, buhay na merong biyaya galing sa Diyos na manlilikha. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Ephesians 2:4, ang sabi ng Bible, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Kung bakit ka ngayon ay buhay sa harapan ng Diyos, because of Christ. Kaya ngayon, ikaw ay buhay. Dati, ikaw ay patay. Kahit naglalakad ka, kahit kumakain ka, nag-i-effort ka, nagda-drive ka, o kaya nagtatanim ka, sa harapan ng Diyos, because of your sins, you are separated. You are spiritually dead. Patay. Pero ngayon, dahil tinanggap mo si Kristo, ikaw ay buhay. Amen? Amen. God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Dead in transgressions. Ang kamatayan na yon ay bunga yon ng pagsuway sa Panginoon.
Kaya namatay si Eva at si Adan dahil sa kanilang pagsuway. At namana natin yung pagsuway na yun. Dahil sa ating kasalanan, tayo naging hiwalay sa Kanya. But because of Christ, tayo ay nailugtong muli sa Kanya. 2 Corinthians 5:17, pakibasa. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. You are new. You have a new life. Kaya meron kanta, new life in Christ. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagbago. Tayo ay binago. At patuloy na nagbabago. Araw-araw. Sabi mo sa tayo mo, kasama natin ang Diyos. So, new creation. Ibig sabihin, yung luma natin na yon, binago na ng Panginoon. Sa ibang translation, ang tawag dyan is new world. We are in a new world. Tayo po ay nasa bagong sanlibutan na kung saan ang Panginoon ang ating kagurangan. Kaya, sabi lang nga ba na kasulatan, mga kapatid, magbago na tayo. Sabi sa kanya sa 10, you are observing special days, observing special months, seasons, and years. Kaya sinasaway na sila ni Apostol Pablo. I feel for you, natatakot ako. Somehow I have wasted my efforts on you. Huwag na kayong magbalik sa luma. Huwag na kayong magpaalipin muli, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang iyong present life ngayon is a new life. Amen? And finally, about our precaution. Ito yung warning ni Apostol Pablo, yung pakiusap ni Pablo. Ang sabi niya sa verse 12, I plead with you, brothers and sisters, become like me. Imitate me as I imitate Christ. Anong ibig sabihin doon? Because of his maturity in faith. Dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ang gusto niyang i-transfer sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tinuturuan, yung buhay na kasama ang Panginoon, na kung saan naranasan niya araw-araw. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, whosoever is in Christ is a new creation. Huwag na natin na hayaan na yung luma ang mag-alipin sa atin. Kaya nga, ang sabi niya sa Tagalog, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Lahat ng kapatid magsabing, ako yon. Ako yun. Tularan ninyo ako. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Sa 1 Corinthians 11:1, ang sabi diyan, pakibasa, follow my example as I follow the example of Christ. Imitate me as I imitate Christ. In short, si Kristo pa rin ang sentro. Yung Apostol Pablo, model nila. Yung tagapangaral sa kanila. Pero sa pagsunod talaga, ang Panginoon is the author in the finisher of our faith. Ephesians 5:1, pakibasa. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, and gave himself up for us. Like an offering and sacrifice to God. So yun ang pakiusap na dapat nating gawin. Yun ang plea ni Paul, to become imitators of God. O ito, very clear na. No longer imitators of Paul, imitators of God. Bakit? We are beloved children. Mahal ka ng Diyos. Kaya anong sabi diyan? Walk in love. Lumakad kayo sa pag-ibig. Do everything in love. Sa banal na kasulatan. As Christ loved us and gave Himself up for us. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa katahin mo. As a fragrant offering and sacrifice to God. Alam niyo, ang Diyos, God is just. Hindi niya pwedeng baliwalain na lang yung kasalanan. Kailangan yung kasalanan mabayaran. Kaya lang, walang qualified. Walang tao, walang prophet. Walang apostle na qualified. Kaya ang ibinigay na pantubos, yung kanyang anak. Bakit? Yung kanyang anak ay perfect. At yung kasalanan natin, binayaran ni Kristo. Paid in full. Kaya sabi niya, it is finished. Natapos lahat. 100% bayad na. Amen? Somebody say, thank you, Lord. Philippians 2:5, pakibasa. In your relationships with one another, have the same as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he gave himself nothing by taking the very nature of a servant. Kung merong mapagpakumbaba si Jesus, ang tindi. Kahit sa Diyos, hindi niya inaring sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan upang ikaw ay mabigyan niya ang buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katayan mo, have the mindset of Christ. Be imitators of God. Imitate Christ. Kaya nais ng Panginoon na tayo maging kamukha niya. From glory to glory, may nabago tayo ng Panginoon araw-araw. We are unto perfection. Time will come, pagharap mo sa Panginoon, you are perfect. Blameless. Wala tayong bahid na lumis
sapagkat ikaw ay kanyang nilinis. 1 Peter 1:15, pakibasa. Just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So yun ang pakiusap sa atin, na tayong maging banal, sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. As I close, ang sabi ng isang kasabihan, we are not called to be like other Christians. We are called to be like Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, dakilang Diyos sa langit, salamat po sa iyong pagmamahal na aking tinanggap. Narito po ang aking buhay, muli kong hinihirang sa paglilingkod sa iyo. Masunod po ang iyong kalooban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.